Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Mag-1 taon na ako noon sa Quezon Province, sa Lokban, nagtatrabaho sa isang maliit na resort. Kaming 3 ng mga pinsan kong sina Ben at Leo, nag-aya ako sa kanila na maghiking sa isang partikular na bundok, ang Banahaw. Kasi, sabi nila, doon daw nagtatago ang mga engkanto at diwata. 25 years old ako noon, si Ben, 26, at si Leo, 24. Sobrang excited kami kasi first time naming akyat sa bundok na yon. Alam namin na may mga kwento-kwento, pero hindi namin inaasahan na totoo pala ang lahat. Ang tanging dala namin ay backpack na may tubig, pagkain, at first aid kit. Nagplano kami ng isang overnight stay sa bundok, malapit sa isang talon. Ang ganda ng panahon noong umaga, tirik na tirik ang araw, kaya kampante kami. Pero habang papalayo kami sa bayan at papalalim sa kabubatan, unti-unting lumalamig at lumalalim ang simoy ng hangin. May mga nakasalubong kaming ilang mountaineers na pababa, at sinabihan kaming mag-ingat dahil pabago-bago raw ang panahon sa Banahaw. Hindi namin masyadong pinansin, bata pa kami at punong-puno ng lakas. Habang naglalakad, napansin namin na parang ang tahimik ng paligid. Walang huni ng ibon, walang ingay ng insekto. Tanging ang tunog lang ng mga yapak namin ang naririnig. Kinilabutan ako. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nagbago ang ihip ng hangin at ang katahimikan ay nagdulot ng isang matinding pangamba. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Habang naglalakad kami, si Ben, na nasa unahan, bigla na lang huminto. Sandali lang. May narinig ba kayo? Tumingin ako kay Leo at umiling siya. Anong narinig mo, Ben? Wala naman. Parang may bumubulong. Hindi ko maintindihan. Nagkatinginan kami ni Leo. Hindi namin narinig ang sinasabi niya. Baka guni-guni mo lang, Ben, pagod ka lang siguro. Hindi, Leo. Sigurado ako. Parang may tumatawag sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero alam kong hindi na mapakali si Ben, naging balisa siya, at panay ang lingon sa paligid. Nagtaasan ang balahibo ko sa kwentong ito. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang nakikita ni Ben o ang hindi nakikita ng dalawa niyang kasama. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Pagdating namin sa paanan ng talon, nagpahinga muna kami. Naglabas kami ng pagkain at nag-umpisang kumain. Ngunit si Ben hindi kumain. Panay ang tingin niya sa gubat na parang may hinahanap. Kailangan kong hanapin. Anong hahanapin mo, Ben? Ang tumatawag sa akin. Ben, ano ba? Wala namang tumatawag sa'yo. Magpahinga ka muna. Hindi. Kailangan kong pumunta doon. Bago pa namin siya mapigilan, tumayo siya at kumaripas ng takbo papasok sa gubat. Nagulat kami. Ben, saan ka pupunta? Bumalik ka. Naghabulan kami ni Leo. Tinawag namin ang pangalan niya pero parang bingi siya. Patuloy lang siya sa pagtakbo, palalim ng palalim sa gubat. Hanggang sa nawala na lang siya sa paningin namin. Takot na takot kami. Huminto kami para huminga, habang patuloy na tinatawag ang pangalan ni Ben ang sikat ng araw, dahan-dahang nawawala. Nag-umpisa na ring lumamig ang paligid. Anong gagawin natin? Nawawala si Ben. Hindi ko alam, Leo. Hindi ko alam. Baka kailangan nating bumalik at humingi ng tulong. Paano natin iwan si Ben? Baka may mangyari sa kanya. Hindi ako papayag. Hahanapin natin siya. Paano kung hindi natin siya mahanap? Paano kung may kumuha sa kanya? Hindi ko na alam kung gaano kami katagal naglakad sa gubat. Ang dilim na ng paligid. Tanging ang sinag ng aming flashlight ang nagsisilbing ilaw.
Nag-umpisa na akong umiyak. Ang lamig na ng hangin at parang bawat galaw ng dahon ay may kasamang bulong. Ben! Ben! Paulit-ulit naming sinigaw ang pangalan niya. Nagdasal kami na sana ay maayos lang siya. Naramdaman namin ang takot na unti-unting bumabalot sa amin. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Kuya, natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Leo. Ako mismo ay natatakot na rin. Narinig namin ang isang kakaibang tunog. Parang isang malalim na pagbulong na sinundan ng isang mahinang pagtawa. Napatigil kami. Ano yon? Hindi ko alam. Sigurado akong may ibang tao rito. Nagpatuloy kami sa paglalakad pero mas naging mainat na kami. Bawat tunog, bawat galaw ay nagpapatalon sa amin. Pagkalipas ng halos 3 oras, nakita namin ang isang anino sa di kalayuan. Ben? Ben, ikaw ba yan? Lumapit kami at nakita namin si Ben na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Nakasandal siya sa puno, nakapikit at parang natutulog. Ben! Ben! Salamat sa Diyos at ligtas ka. Niyakap namin siya. Malamig siya at nanginginig. Ben, anong nangyari? Saan ka nagpunta? Ha? Anong pinagsasabi niyo? Nawala ka. Hinahanap ka namin ng halos 3 oras. Hindi ko kayo naiintindihan. Nandito lang ako. Nakaupo lang ako. Nagkatinginan kami ni Leo. Hindi niya maalala ang nangyari. Wala siyang ideya na nawala siya. Ang tanging naalala niya ay umupo siya sa ilalim ng puno. Kinabukasan, bumaba na kami sa bundok. Hinayaan namin si Ben na magpahinga. Nang kinagabihan, nagising ako dahil sa ingay. Nakita ko si Ben na nakaupo sa sulok ng kwarto, nakatitig sa akin. Ben, anong ginagawa mo riyan? Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Nagulat ako sa sinabi niya. 3 taon na siyang patay. Sino? Ben, sinong sinasabi mo? Walang tao riyan. Siya. Ang tumatawag sa akin. Dinala niya ako sa isang lugar na puno ng ilaw. Ang ganda. Pero may presyo. Nagtaasan ang balahibo ko. Bigla siyang humiga at natulog muli. Kinabukasan, wala siyang naalala sa nangyari. Pero mula noon, kada taon sa araw na nawala siya sa banahaw, nagigising siya at sinasabing may nakikita siya sa sulok ng kwarto na nakatitig sa akin. Si Ben, hindi na siya tulad ng dati. Parang may parte ng kaluluwa niya na naiwan sa bundok. Minsan, nakikita ko siyang nakangiti sa kawalan na parang may kausap. At minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa akin na parang may gustong sabihin. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.